Samantalang ngayon po yung makakausap natin si Miss Nova Villa, nakatrabaho na rin po ni Dolphy. Ma'am Nova, good morning po. Nakikiramay po kami. Yan, pasensya na sa boses ko. Okay lang Wala po. akong boses kagabi. Opo. Mabuti meron na ngayon. At alam kong mahirap itong nangyaring ito at nandito po kayo noon. Nakikinig po ako sa mga alaala na hindi yata matatapos, ano? Lahat ng masayang... Ay, oo. Oo. At, Yeah. At kagabi, pasensya na sa mga tumatawag na media kagabi. Umusok talaga yung telepono ko. At saka cellphone. Pero wala akong makausap kasi kagabi wala talaga akong boses. Buti ngayon, may lumabas na yung boses ko. So, hindi ko mapigilan talaga iga ng hindi maiyak din. Lalo na yan nakikita ko, nakayakap sa akin si Tito Don. 14 na taon ang pinagsamahan namin. At hindi ko siya talaga makakalimutan. ano yung isang bagay talaga na masasabi mong tanging kay Dolphy nyo lang nakita? Yung kababaang loob ng tao. Alam mo naman tayo mga tao pagka meron taong mabait, di ba? Opo. Yung malapit yung loob natin. Pagka ganoon na ang isang tao, mataas na tao pero nagpapakababa. Na nakikilevel sa mabababa. Parang sabi ko, ganito yata talaga yung feeling ng mga nababasa ko na Lives of Saints, yung humility nila, ito yung nakikita ko kay Tito Don. Parang wedding picture yata ito. Yeah. Pinapakita namin, ano? Sa Home Alone, kinasal kami doon. Oo. Ay, paano naiibsan yung lungkot ninyo? Ibahagi nyo naman po sa manonood namin, ano yung pwedeng ipamana ni Dolphy na kayo mismo sa tagal ng panahon nyo magkasama, parang sinolo nyo muna yun, no? Pero baka pwedeng i-share nyo rin sa amin. Yung sa matagal na panahon, 14 years namin magkasama, ang masasabi ko sa ugali ni Tito Dolph, sa kanyang pagkatao, very transparent naman siya. Wala naman yan itinatago. Wala siyang wall. Opo. Wala tayong mararamdaman na pader sa kanya na hanggang dyan ka lang. Ganon. Hindi. Papapasukin ka niya sa kanyang sistema. Papapasukin ka niya at he will make you feel at home, a family, yung ganon. Opo. Kaya the first 3 months, something, when we started yung aming sitcom, talaga, ilang dahil sino ba ako? Dolphy ito. Kaya tanong ako ng tanong, bakit niyo ako ipinareha kay Dolphy? Ako ganun, bakit hindi yung mga big stars? Opo. Kaya ako naiiyak-igat kasi siya mismo ang pumili. Siya ang nakipaglaban na gusto ko si Nova Villa, ang kapartner ko. Sabi niya ganoon, marami namang mga big stars. Kaya ako nagulat. Kaya hirap na hirap ako nung una. Mga 3 months yan, ganyan na. Paano ba ako aarte nito? Ilang na ilang ako dahil superstar to Kumbaga ganun. Tapos, kalabti mo pa, magiging asawa mo pa, inay ko po kako, paano ko maiaarte ito? Yung ganun. Tapos, pero siya yung ipinakita niya, ipinaramdam niya sa iyo na parang, don't worry, yung ganoon. Yung at home ka agad. Kaya ako naman, na-relax ako. Sabi ko, nawala yung nervous ko. Noon, nirap ako paano ako magko-comedy sa harap niya. Kasi ang comedy, okay nga, may script nga kayo. Pero, sa comedy kasi, may ad-lib. Kasi, as a comedian, sayang kung hindi mo ilalabas ang punchline mo. Opo. You cannot make comedy by
by memorizing script. Opo. Ang comedy kasi, spontaneous yan, lumalabas lang yan eh. Yung ganoon. Yung natural. So, oo. Eh ako'y takot na magbitaw. Sabi ko, matawa kaya ito, magustuhan kaya yung ano ko, pero merong sa loob-loob ko naghihimagsik. Yung gusto lumabas, yung punchline ko. Opo. Yung ganon. Okay. Tapos, talagang lumalabas. Talagang binibitawan ko yung mga punchline ko. Natatawa. Tumatawa siya. Ako, sarap ng pakiramdam nun. Oo. Alam mo, wow, what a relief, no? Yung talaga, na-release ko talaga yung ganon na I am free. Yung ganon. I am free to do what I want. Mailabas ko yung comedy ko, yung punchline ko. Kasi mahirap pigilin ng comedian eh. Opo. Nagko-comedy na. Tapos siya, gustong-gusto niya, tawan-tawa siya. Ang ginagawa pa niya, sinusundan pa niya yung aking Yung punchline. Punchline. Ayun. sinusundan niya na tumatawa. Yung ganon. Opo. Nung bandang huli, sa tagal na rin namin, siyempre noon may mga attacks na rin si Tito Dos, yung mahimihina, yung lagi siyang may ubo, lagi siyang may konting lagnat, kahit may sakit yan, nagte-taping yan. Hindi yan mapakali sa bahay, talaga atang workaholic, talaga atang ang dugong artista niya nandoon. Gusto niya talaga magpatawa, gusto niya magtrabaho. Ewan ko kung nabuboard sa bahay. Ganoon. Gusto niya nasa studio. Ang kakwentuhan naman mga sunog baga. Basta ba dumating na yan, kasama na yung mga maliliit na tao. Yun ang kakwentuhan niya. Ganoon. Okay. So, bandang huli, pagka gano'n na alam ko, mahina siya, may sakit siya. Ayan, nandun ako lagi sa tabi niya. Minsan, he forgets his lines. Dahil gano'n nga, may sakit ka. Nakakalimutan niya. Naging ano nga ako natuto nga ako maging ventriloquist Ibinabato ko sa kanya. Yung linya. Without you noticing it, ako nagdidikta ng lines niya. Mabigyan ko lang siya ng and then babalik yung memory niya. Yung pala yun, yung ganon. Okay. Sasabihin niya ngayon yung line niya. Nova, ganon. sige, hindi na namin papagurin yung boses nyo. Nakikiramay po uli kami. Maraming salamat po sa oras Salamat. na pagsagot sa aming tawag. Ingat po kayo. Pagaling. Salamat po. Salamat po. Yan po si Nova Villa. Matagal din po naging partner ni Mang Dolphy.